Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Barangay LS 91.1 forever. Good morning, Monday. And good morning, mga kabarangay. Magkakasama-sama muli tayo sa mga susunod na oras, mga kabarangay, mga kapuso. Siyempre, ako ang inyong mahal na mama. Ako po si Mama El. Para sa programang Radyo Nobela. Sabay-sabay natin tunghayan ang magiging tampok na istorya ngayong araw na ito. Ano? Pero sabi nga nila, may ibang tao na nagagawang bumitaw at sumuko sa laban dahil natatakot na makipagsapalaran. May iba naman na nagpapatuloy upang lalong matuto at tumibay. Ikaw, kabarangay, anong laban ang nagturo sa'yo para mas maging matatag at mas matapang na harapin ang bawat hamon ng buhay mo? Sabay-sabay po nating pakinggan at tunghayan ang ating tampok na istorya ngayong araw na ito na pinamagatang Calling Card. Kasama ating kabarangay na si Isabella. Dito pa rin sa programa Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama El, isang pagbati po sa inyo at sa napakaraming yung tagapagpakinig sa inyong programang Radyo Nobela. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Isabella. 43 years old na po ako at isa ring masugid na tagapagsubaybay ng 91.1 Barangay LS. Ang isa-share ko po sa inyo ay karanasan ko 25 years ago. Anak po ako ng isang ama ng pagkabinata. Si tatay po ang nagpalaki sa akin at iniwan kami ng nanay ko noong 2 years old pa lamang po ako. Pakiramdam ko po sa aking binunto noon ni tatay ang galit sa aking ina. Lalo na at kamukhang kamukha ko ang nanay ko. Sabi ng mga kapitbahay namin. Nakuha ko raw kasi ang hugis ng mukha niya at pagiging chinita. Pati kinis at kulay ng balat na parang Koreana. Kaya po siguro ganun na lang kalayo ang loob ng tatay ko sa akin. Lumaki po ako nang hindi man lang natitikman ang pagmamahal ng isang ama. Simulat sa pulpo kasi ay wala na pong kaamor-amor sa akin ang tatay ko. Ni wala po siyang pakialam sa mga nangyayari sa akin o sa mga pinagdadaanan ko. Madalas niya po akong barahin kapag binabalita ko ang mga achievements ko sa eskwelahan. Parang inis na inis pa siya kapag magsasabit ng medal sa akin tuwing recognition at graduation day. Minsan pa nga daw po ay sinabihan niya akong wala namang silbi ang mga medal ko dahil hindi naman daw pwedeng pakuluan at gawing sinabawan. Hindi rin naman daw pwedeng ibenta kaya wala rin pakinabang. Consistent honor student po ako simula elementary hanggang high school. Kaya mataas ang pangarap po sa buhay, Mama El. Gustong-gusto ko pong makatapos ang pag-aaral pero hindi talaga interesado ang aking ama na tulungan akong maabot ang simpleng pangarap kong yon. Tutol po siya na mag-college pa ako. Tuwing bubuksan ko ang topic tungkol sa kagustuhan kong makatapos ng pag-aaral ay nauuwi lang sa mga panalaig niya ang usapan namin. Kalaunan po ay papagalitan pa niya ako. Gagatungan pa ng mga madrasta ko na isa ring mainit ang dugo sa akin. Hanggang sa tuluyan na ako nawala ng gana at pag-asa na makatungtong pa ako ng college, Mama El. Hindi na rin po ako kumuha ng entrance exam sa mga universities kasi nararamdaman ko naman pong wala ring kabuluhan. Malakas ang loob ni Tia Marisa na insultuhin ako at pagsalitaan ng masasakit dahil madalas naman niya yung naririnig sa tatay ko.
Minsan pa nga ay hindi man lang ito nangingilag na batukan ako o kurutin kahit sa harap ng aking ama. Alam kasi na madrasta kong yon na takot ito na iwanan niya. Palibhasa po kasi walang matinong trabaho ang tatay ko kaya parang sunod-sunuran ng tatay kay Tia Marisa. Paminsan-minsan lang po ay nagkakaroon ng gig ang banda niya at ang kinikita po ni tatay ay kulang pa sa pambisyo niya kaya nakaasa talaga siya sa kinakasama niya. May boyfriend po kasing hapon ang madrasta ko na dati niyang customer noon sa Japan. Madalas itong nagbabakasyon sa Pilipinas at ipinapasyal naman ni Tia Marisa kung saang-saang hotel, club at casino. Kaya bahagi at bahag ang buntot ni tatay kapag nag-uumpisa itong magbunganga. Isang araw, sa huling pagkakataon, sinubukan ko pong kumbinsihin si tatay na tulungan ako makapag-college. Pero hindi ko po akalain na darating sa puntong mauubos pala ang pasensya ko at aabot sa hangganan ang aking pagtitimpi, Mama El. Tay, sige na po. Gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Saan mo pa kukuhain ng pera yung tatay mo? Eh alam mo namang walang trabaho yan. Tart naman! Huwag mo nang ipagduldulan sa mukha ko na wala akong trabaho. Hayaan mo, baka matuloy yung gig namin sa sumulong. Baka makakuha kami ng regular na pwesto ron. Gano'n naman po pala, Tay eh. Baka pwedeng mag-college na ako. Ano ka ba naman, Isabela? Paano ko suswertein sa trabaho niyan? Eh hindi pa nga, pinangungunahan mo na. Kahit kailan talaga, buwisit ka. Pero kasi, Tay, sayang naman po kung hindi ako makakapag-college. Ang kulit mo rin no? Hindi ko alam kung paano ka nakagraduate na may honor ang hina ng pick-up mo. Ano nga ang itutustos sa'yo ng ama mo? Sa akin lang din umaasa yan. Kaninong perang aasahan mo sa pag-aaral mo? Sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Tart naman, pati ba bata papatulan mo pa? Bata pa ba yan? Damulag na yan Kung tutuusin nga, pwede na yung magbanat ng buto na magkaroon naman ng silbi. Para hindi ang dalawa pa kayong pabigat sa buhay ko. Pabigat po pala Bakit ba kayo nagsusumiksik dito? Sino ba kasing may sabi sa inyo na pumatol sa tatay ko? Kayo naman tong may gustong pumasok sa buhay namin Pagkatapos ngayon, manunumbat kayo? Makaalis na nga. Aba, saan ka pupunta Hoy! Anong sinasabi mong impacta ka Huwag mo ko pinagtataasan ng boses, ingrata ka Aray, ano mo? Nagmamalaki ka? Sa akin naman kayo umaasa! Lalaban ka na? Kaya mo na? Kaya mo na ako, Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo nahihiya? Gabing-gabi na ang iingay nyo pa. Itong anak mo bastos Akala mo kung sino magsalita? High school pa lang natapos niyan, Rex Pero kung makasagot, akala mo may pinagmamalaki na. Ano pa kaya kung makapagtrabaho na yan? Di sisipa-sipain ka na lang yan. Huwag niyo akong itutulad sa inyo, Chang, na makapalang apog. Sampid lang naman kayo rito Pero kung makaasta kayo, parang kayo talagang nagpapakain sa amin. Bakit, hindi ba? Di ba pera ko ang pinambibili sa lahat ng nilalamon nyo dito? Ako ang nagpapalamon sa inyong mag-ama. Si tatay ang pinapalamon mo, Chang. Pero ako, hindi mo ako palamunin. Lahat ng kinakain ko, pinaghihirapan ko. Dahil inaalila mo ako sa sarili naming pamamahay. Nakikitira ka lang. Ikaw dapat ang makisama. Kung ayaw mo sa akin, lumayas ka sa bahay namin. Tumigil ka nga, Isabela. Ano bang kagagahan na pinagsasabi mo dyan? Hindi ka na nahiya sa tiyang mo. Bakit ako mahihiya, Tay? Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi ka ba talaga titigil? Bakit, Tay? Takot kayong lumayas yung kinakasama nyo? Hindi nyo ba talaga kaya magpakalalaki kahit minsan? Paano nyo nalulunok ang mga pinagsasabi niyan sa inyo? Kaya siguro kayo iniwan ni nanay Wala kasi kayong kapangapangarap sa buhay. Kontento na kayo sa ganyan na umaasa sa Tay, bakit nyo ako sinampal? Kasi
Tanga-tanga ka! Marunong lang ako makontento sa kung anong meron ako. Kung ano lang ang kaya ko. Hindi ako kagaya mo at ang nanay mo na masyadong ambisyosa. Ngayon, kung ayaw mo sa buhay na kaya kong ibigay sa'yo, lumayas ka! Hindi kita kailangan! Yan ang napala mong maldita ka! Wala ka kasing utang na loob! Visit ka! Nung makalabas ay nilungon ko pa ng isang beses ang bahay namin bago ako tuluyang umalis ng gabing yon. Bitbit ko ang isang bag ng damit, Mama El. Masakit na mas pinili ng tatay ko noon ng kinakasama niya kesa sa akin. Para akong sinasakal sa sobrang sakit nang malamang hindi pala ako mahalaga sa kanya. Nabale wala lang pala lahat ng pagmamahal at pagsisikap. Napatunayang mabuti kong hindi pala ako naging mabuting anak sa ama ko. Hindi ko alam kung bakit hindi kaya ni tatay na magpakaama sa akin kahit minsan. Ginawa ko naman po ang lahat, Mama El, para hindi ako maging pabigat. Sa totoo lang po, nasanay pa nga akong pagtiisan ang mga pinaglumaang gamit at damit ng iba. Mga gamit na bigay ng mga kapitbahay na naaawa sa akin. Dahil hindi ako mabilhan ni tatay ng mga bagong gamit. Pati mga gamit sa eskwelahan ay puro bigay. Mula sa uniform, sapatos hanggang sa notebook. Sa mura ko pong edad ay natuto akong tumanggap ng labada at maglinis ng kulungan ng baboy. Kapalit ng pamasaheng papunta sa eskwelahan. Nagtitinda rin ho ako ng pulburon, kakanin, minatamis at kung ano-anong paninda ng kapitbahay namin na gumagawa ng merienda. Para lang po may pambaon ako. At pagkagaling po sa eskwela ay hindi ako nagrereklamo kung hindi ako natirhan ng pagkain sa bahay tuwing tanghalian. Lahat po yon ay tiniis ko, Mama El. Mama El, saka ko lang nailabas ang kinikimkim kong sama ng loob nang makasakay na ako ng jeep. Hindi ko na po napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Hanggang napaiyak na lang ako ng malakas. Hindi ko na pinansin kung titinginan ako ng ibang mga pasahero. Tinalo na rin po kasi ako ng takot ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon at kung saan ako matutulog. Wala akong kakilala o kahit kaibigan na pwede kong pansamantalang tuluyan. Hindi rin naman ako malapit sa mga kamag-anak namin. At sa sobrang gulo po ng isip ko ay hindi ko namamalayan na nakarating na pala ako ng Cubao. Sa paglalakad ko sa lugar ay nakakita ako ng karatula na Wanted GRO. Napadalawang isip ako nung una kasi parang alanganing trabaho. Pero parang yun ang sagot sa problema ko kasi libre na raw ang pagkain tapos pwede pang stay in. Dahil ayokong matulog sa kalsada at wala naman talaga akong alam na mapupuntahan, lakas loob po ako nag-apply. Hindi ko na lang sinabi ang tunay kong edad dahil baka hindi ako matanggap. 17 pa lang po kasi ako noon at 9 na buwan pa bago ako mag-18. Malaking bulas naman po ako at matangkad. Medyo malusog din po ang aking dibdib kaya hindi naman halatang menor de edad ako. Noong una ay para kong hihikain sa amoy ng usok ng sigarilyo pero nakapag-adjust naman po ako kaagad sa sari-saring amoy sa loob ng club. 2 linggo na ako nagtatrabaho nang makilala ko si Ronnie, Mama El. 37 years old at isa po siyang pulis. Gwapo siya, matangkad at
lalaking lalaki ang dating. Mukha rin po siyang mabait at maginoong kausap. Upo ka. Sige na, huwag ka na mahiya. Upo ka na. Samahan mo na ako rito. Okay po. Anong gusto mo inumin? Beer o tequila? Sir, hindi ako umiinom ng alak. Okay lang ba kung pineapple juice na lang ang sa akin? Huwag mo na akong tawaging sir, nakakaasiwa. Ronnie na lang. Saka ayos lang sa akin kung di ka umiinom. Mabuti nga yun para makapag-usap tayo ng matino. Hindi naman ako yung tipong mas gustong nilalasing ang babae. Salamat ha. Yung iba kasing customer nagagalit pag hindi umiinom ng alak yung ka-table nila. Hindi naman ako ganun. May ibang balak lang siguro mga ganong lalaki. Bakit? Naka-experience ka na ba ng ganong customer dito? Hindi pa naman. Pero sabi ng mga ibang babae dito, sa dati nilang pinapasukan na club, ganun daw kaya lumipat sila dito. Depende naman yan sa patakaran ng management. May mga club talaga na pinapayagan ng ganyan mga customer. Saka nasa babae na rin yun kung papayag siya. Pero ako kasi, kaya lang ako pumupunta sa ganitong lugar para magpalipas ng oras. Para lang magaliw ng konti at may makausap. Kaya pinipili ko rin mga pinupuntahan ko. Gusto ko yung club na tulad nito, tahimik lang. May class sa mga pumapasok kaya komportable at iwas gulo. Madalas ka ba sa mga club? Para kasing ang dami mong alam Hindi naman ako madalas nagagawi sa mga ganito. Minsan lang pag nababagot ako. Nakakasawa rin kasi puro mga barakot na uniformeng nakikita ko sa trabaho araw-araw. Bakit? Ano bang trabaho mo? Militar ka ba? Hindi, pulis ako. Actually, nakadestino ako sa Legazpi. May naasikaso lang akong ballistic report sa krami. Babalik din ako sa Bicol bukas ng gabi. Kailangan ko kasing tumistigo sa isang kaso Hindi ba parang nakakatakot tumistigo? Hindi naman. Wala naman akong kinalaman sa takbo ng kaso. Sasabihin ko lang naman sa korte kung anong nakalagay sa resulta ng ballistic report. Ganun ba? Ayos din pala yung pagiging pulis. Iba naman pag-usapan natin. Nahuumay na ako tuwing pinag-uusapan trabaho ko Ikaw naman ang pag-usapan natin. Sigurado ako, sa ganda mong yan may boyfriend ka na. Ba't ba usong-uso yung linyang yan? Wala pa akong boyfriend. Sakit lang kasi sa ulo yan. Bakit naman sakit sa ulo? Basta. Nga pala, ba't sa ganitong trabaho ka napadpad? Buti na lang, disenteng club tong napasukan mo. Para ka namang NBI, dami mong tanong. Bigay ko na lang kaya sa iyo yung biodata ko. Nakakatuwa ka naman kausap. Pero seryoso ako. Gusto ko lang malaman kwento ng buhay mo. Ba't ba gustong-gusto mong malaman? Hindi naman interesting ang buhay ko. Baka lalo ka lang maumay pag kinuwento ko. Hindi ako mauumay. Interesado talaga ako marinig ang kwento mo. Malay mo, kung sakali may problema ka, makatulong ako. Hindi ko po alam, Mama El, kung bakit parang biglang gumaan ang loob ko noon kay Ronnie. Siguro po dahil kailangan ko rin kasi ng makakausap at masasabihan ng sama ng loob ko. Pakiramdam ko po sa sarili ko noon ay nakatagpo ako sa wakas ng kakampi at balikat na maiyakan. Namalayan ko na lang po na nagkukwento na pala ako ng talambuhay ko sa kanya. Muntik pa nga ako maiyak habang naglalabas sa mga hinanakit ko sa tatay ko. Nasabi ko po sa kanya ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko mula pagkabata. Pati dahilan kung bakit ako napasok sa club. Kahit nga ang pangarap kong makatapos sa pag-aaral ay nabanggit ko pa. Siguro po ay naawa sa akin noon si Ronnie kaya inalok niya ako ng tulong. Sabi niya na tawagan ko siya sa Bicol kung gusto ko raw talagang ituloy ang pag-aaral ko at makapagtapos ng kolehiyo. Binigyan pa nga niya ako ng calling card noon bago siya umalis ng club. Tinanggap ko yung calling card niya pero mga oras na yon ay itinabi ko na lang ito kung saan. Wala naman kasi akong balak na tawagan siya kahit kailan.
Radyo Nobela. Radyo Nobela. Mama El, nagkita ulit kami ni Ronnie pagkalipas ng 2 buwan. Bumalik po siya sa club na pinapasukan ko at buti na lang natsyempohan na niya ako. Kasi nung araw na dumalaw siya, ay sakto naman pong pinapaalis na ako ng manager namin. Nag-iskandalo kasi noon ang tatay ko kaya kailangan kong umalis. Hindi po yun nagustuhan ng may-ari ng club. Mahalas daw sa negosyo ang ganong may gulo sa pamilya. Napahiya kasi si tatay sa mga kabanda niya nung minsang makita ako ng isa sa kanila. Nung makumpirma niya na nagtatrabaho nga ako ron ay sinabi ito nito kay tatay. Bigla namang nanggulo si tatay sa club kaya nasisante po ako. Buti na lang po at binigyan ako ng manager namin ng 3 araw para makahanap ulit ng bago malilipatan na trabaho. Problema po yun sa akin, Mama El. Dahil stay in ako noon. Makahanap man ako ng bagong trabaho ay wala naman po akong matitirhan. Paano na ang pangarap kong maipagpatuloy ang pag-aaral ko kung mababawasan ang kaunting perang naipon ko? Hindi ko po gustong isuko na lang ng gano'n ang pangarap ko. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay. Ang makatapos ng pag-aaral. At syempre, magkaroon po ng magandang trabaho. Gusto ko rin pong patunayan kay tatay na hindi masama ang maghangad ng pagbabago. Kaya nang muling ungkatin ni Ronnie ang tungkol sa tulong na sinasabi niya ay pumayag po kaagad ako. Kahit kinakabahan ay sumama po ako sa kanya pabalik ng Bicol kinabukasan. Habang nasa biyahe po kami noon ay panay ang dasal ko na sana tama ang naging desisyon ko magtiwala kay Ronnie. Sa totoo lang po ay grabe ang nervyos ko noon, Mama El. Pero may parte ng pagkatao ko na binibigyang katwiran ng desisyon ko. Pagdating namin ng Bicol ay tumuloy kami sa apartment na kaibigan ni Ronnie na tinawagan niya bago pa kami bumiyahe. Maganda at malaki naman ang apartment. Kumpleto na sa mga gamit at base sa pagkakaayos ng buong lugar, halatang may nakatira dito. May napansin din akong nakaparadang motor sa gilid ng maliit na garahe sa labas, Mama El. Lika, tuloy ka. Apartment to ng kaibigan ko. Pinatiran sa akin na libre. Pero bihira lang umuwi rito. Madalas doon ako sa police station natutulog. Baba ko rito mga gamit mo. Salamat. Tara, upo tayo sa sofa. Sige. Oh, ang lalim nun ah. Iniisip ko lang yung magiging tingin ng may-ari nitong bahay sa'yo. Kasi nga nagpatuloy ka ng ibang tao. Naitawag ko na sa kanya yung tungkol sa pagtuloy mo rito. Sabi ko, kasama ko pinsan ko taga Montalban. Paig naman siya na may ibang tumira rito kasama ko. Pero syempre hindi na libre. Nako, parang nakakahiya tuloy sa'yo. Ano ka ba? Di ba sabi ko sagot kita dito? Pati pang enroll mo ngayong semester, ako na bahala. Dala mo ba requirements mo? Oo, pero ang... Ganito na lang, para hindi ka mailang at mag-isip ng kung ano-ano. Klaruhin natin magiging setup natin dito. Sagot ko lahat. Tubig, ilaw, bayad sa apartment, at pagkain, pati pang tuition mo. Dadalasan ko rin ang uwi rito para may kasama ka sa gabi. Huwag ka mag-alala, dito ako sa sala matutulog. Ikaw, doon ka naman sa kwarto. Ano, okay na ba sa iyo yung ganon? Okay, pero sure ka ba na dito ka sa sala matutulog? Ano ba iniisip mo? Wala akong balak na masama sa'yo. Bukal sa kalooban ko tong pagtulong ko na to. Wala akong hihingi na kapalit kaya relax ka lang. Saka hindi naman ako manyakis. Hindi kita gagapangin kung yan ang inaalala mo. Sorry, hindi naman sa ganun. Kaya lang Naninigurado ka. May isang salita ako, Isabela. Kapag sinabi ko, pinaninindigan ko. Kaya huwag kang kabahan.
Salamat talaga ah. Pero okay lang ba sa'yo kung magtrabaho ako? Nakakahiya naman kasi kung pati mga pampersonal kong gamit sagot mo pa. Naiintindihan ko na gusto mo pa rin magkaroon ng sarili mong pera. Pero anong trabaho ang papasukin mo? Wala naman akong kakilala may-ari ng fast food dito na pwede mong pasukan kung sakali. Kaya kung GRO lang ulit ang papasukin mo, pasensya na pero hindi kita papayagan. Inalis na nga kita sa ganung trabaho tapos babalik ka pa. Marunong naman akong kumanta saka mag-gitara. Natuto ko kay tatay nung bata pa ako. Baka pwede ako mag-perform. Ayos yan ah. Hayaan mo akong bahala sa'yo. May papasok kita sa resto bar ng kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, desente dun. Mayayaman at di kotse mga customer. Saka hindi ka gano'ng mapupuyat. Alas 7 hanggang alas 12 lang ang singer dun. 3 sets lang sa isang gabi. At 200 per set ang talent fee. Ano sa palagay mo? Kaya mo ron? Oo naman. Salamat uli ha. Naku, wala yun. Mabuti pa magpahinga ka na para makabawi ka ng tulog. Nagugutom ka ba? Hindi pa. Nagmami tayo kanina sa terminal kaya busog pa ako. O paano? Maiwan na kita rito ah. Magre-report lang muna ako sa presinto. Pag uwi ko mamaya, bibili na lang ako ng pagkain natin para sa tanghalian. Sige, ingat ka. Pinag-aral nga ako ni Ronnie, Mama El, at ipinasok po sa trabaho. Wala siyang pinangako sa akin na hindi niya tinumad. Napaka-responsable po niya at organized na tao. Alam kaagad niya kung ano-ano dapat ang i-provide sa loob ng bahay at mga dapat pagkagastusan. Malayong malayo sa tatay kong tamad at walang diskarte sa buhay. Wala rin po ako naging problema sa setup namin. Maginoo po si Ronnie. Hindi ko siya nakitaan ng kahit kaunting mali siya at di siya nag-take advantage sa akin. Thoughtful din po siya at sweet. Kahit halos hindi kami nagkikita dahil nga pareho kaming wala sa bahay sa umaga. Pero sinisiguro po niya na may pagkain ako palagi. Nag-iiwan din siya ng mga sticker notes sa pinto ng ref at laging nagpapaalala na kumain na muna ako bago ako pumasok sa school at resto bar. 6 na buwan na halos ganoon ang sitwasyon namin. Tulog siya tuwing dumarating ako galing trabaho at tulog naman ako pag umaalis siya para pumasok sa opisina. Tinatawagan ko na lang po siya sa tanghali kapag lunch break namin sa school para magpasalamat sa mga iniiwan niyang pagkain sa umaga at mga pasalubong sa gabi. Pero isang araw, namalayan ko na lang na parang nade-develop na po ako kay Ronnie. Pinipilit ko pong labanan ang nararamdaman ko dahil natatakot ako, Mama El. Pero habang tumatagal, ay parang tumitindi ang nararamdaman kong yon para sa kanya. Kaya unti-unti ko po siyang iniwasan. Ayoko po kasing mas lumalim pa ang feelings ko sa kanya. At gusto ko na nga sanang lumipat pa ng ibang boarding house noon para makaiwas. Pero hindi ko naman alam kung ano ang idadahilan ko kay Ronnie. Baka isipin kasi niya na pagkatapos akong tulungan basta ko na lang siyang lalayasan. Isang madaling araw pag uwi ko galing trabaho, wala pa si Ronnie sa apartment. Sa pagod at paghihintay ko sa kanya, nakatulog po ako sa sofa. Gising ka. Ba't dito ka natulog sa pwesto ko? Ba't di ka doon sa kwarto mo?
Pasensya na. Hinihintay kasi kita. Nag-alala ako sa'yo kasi wala ka pa pagdating ko kanina ng alauna. Parang hindi ko maalala na kasama sa usapan natin na hintayin mo akong makauwi. Mukhang nakainom ka ah. May problema ka ba? Ano naman ang pakialam mo kung may problema ako? May magagawa ka ba? Tumayo ka na dyan, bilisan mo. Gusto ko na umupo. Ba't bang sungit mo? Ayan, di umupo ka. Yun, nakaupo rin. Salamat ah. Galit ka ba? Tinatanong lang naman kita kasi concerned ako sa'yo. Ako galit? Langya na yan. Ako pa tatanungin mo kung galit ako? Samantalang ikaw tong umiiwas sa akin? Dapat ako nagtatanong sa'yo niyan eh. Ano ba nagawa ko sa'yo? Ba't bigla mo na lang ako iniwasan na parang may nakakahawa akong sakit? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? May nagawa ba ako masama? Nabastos ba kita? Sabihin mo! Para naman hindi ako mukhang gago na nag-iisip ko anong kasalanan ko sa'yo. Wala ka namang nagawang mali. Kaso lang... Wala naman pala eh. Ba't mo ako iniiwasan? Hindi mo ba alam kung ano epekto sa akin ang ginagawa mo? Nasasaktan ako. Nasasaktan ako kahit hindi naman dapat. Kasi nga mahal kita. Mahal na kita, Isabela. Sorry. Hindi ko naman gustong iwasan ka. Pero kasi ano? Trip mo lang? Buisit. Kasi ayokong lalong mahulog ang loob ko sa'yo. Ano sabi mo? Natatakot kasi akong malaman mo na gusto na kita. Teka, ulitin mo yung sinabi mo. Next month ko ulitin. Sa debo ko. Debo? Ibig mo sabihin 17 ka pala ngayon? Lintek, ba't di mo lang sinabi? Ha? Hindi mo naman tinanong eh. Saka ba't ba nagagalit ka na naman? Wala. Kalimutan mo na lang mga nasabi ko kanina. Tama ka. Bata ka pa kaya mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. O yan, matulog ka na uli dyan sa sofa. Sandali, Ronnie. Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan walang minor de edad na tulad mo. Mama El, yung paghihintay ko kay Ronnie ay nauwi sa pagtatalo. Dumating siyang lasing mga 3:00 ng madaling araw at nagkasagutan kami. Ang buong akala ko, okay na kami matapos naming masabi ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko po alam kung anong nasabi ko sa kanya na ikinagalit niya. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay siya naman ng parang umiiwas sa akin. Bigla na lang po siyang hindi umuwi noon sa apartment at sa presinto na lang ito lagi natutulog. Aaminin ko po, nasasaktan ako sa ginagawa niya. Hindi ko kasi alam kung bakit bigla na lang siyang nagbago. Ako naman, tuloy yung nag-isip kung ano ang nagawa kong kasalanan. Kung sa bagay, naisip kong baka nga mas mabuti na gano'n na lang para masigurado ko rin na tama ba ang nararamdaman ko. Baka kasi mamaya, nababaitan lang ako sa kanya kasi super sweet at thoughtful niya. Pwede rin pong na-attract lang ako kasi napaka-gentleman niya. O baka naman, sobrang tumatanaw lang ako ng unang na loob. Naisip ko rin po na baka nakikita ko lang si Ronnie bilang isang father figure. First time ko po kasi na magkagusto at humanga sa lalaki kaya nalilito po ako. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko, wala akong naging interes sa crush ng mga panahon na yon. Nakafocus lang po talaga ako sa makapagtapos ako ng pag-aaral at kung paano ako kikita para may pambaon sa eskwela. Kaya wala po akong panahon na magkagusto sa lalaki. Saka bago ko po nakilala si Ronnie, may punto sa buhay ko na ang tingin ko po sa mga lalaki ay puro katulad ni tatay.
Mama El, mga 2 linggo na noon mula nung simulan akong iwasan ni Ronnie. Nakakalungkot po kasi nag-18 na ako at hindi man lang niya nalaman. Siya sana ang gusto kong kasama ng debut ko. Unang beses ko sana yung isi-celebrate pero nag-birthday ako na mag-isa. Kung sa bagay, sanay naman ako na lumilipas lang ang espesyal na araw na yon. So, baliwala lang. Pero isang gabi noon, Mama El, may isang customer na nagpumilit na ihatid ako pagkatapos ng set ko sa resto bar. Siyempre, tumanggi po ako. Ayoko po kasi na may makakaalam kung saan ako umuwi. Nakakahiya naman kasi kung may lalaking dadalaw-dalaw sa akin sa apartment. At parang kabastusan yon sa part ni Ronnie. Dahil siya po ang nagbabayad ng renta. Nakikitira lang naman ako ron at nakakainis dahil napakakulit talaga ng customer na yon. Talagang pinipilit akong sumukay sa kotse niya kahit binabara ko na siya ng matindi. Katatanggi ko sa alok niyang paghatid, buti na lang biglang dumating si Ronnie. Nagmadali po akong sumakay sa motor niya at iniwan namin yung makulit na customer. At bumiyahe kami pauwi, Mama El. Ba't ka kinukulit ng kumag na yun? Ano sabi sa'yo nun? Gusto niya akong ihatid pa uwi. Gusto kang ihatid? Baka gusto niyang ihatid siya ng bala ko sa huli ng tunga niya. O baka naman kasi pinakita mo ng motibo, kaya naglalaway sa'yo ng parang aso. Anong motibong sinasabi mo? Sa loob pa lang ng bar talagang makulit na yun. Lasing na kasi. Kinukulit ka sa loob ng bar pa lang? Ano sabi ni paring Eric? Wala si boss kanina eh. Kaya pala nakabuelo ka, kasi walang bantay sa'yo. Akala mo siguro hindi ko malalaman oh. Hindi mo alam, kahit hindi ako nagpupunta sa trabaho mo, nakasubaybay pa rin ako sa'yo. Kaya alam ko kung may tukbol na pumaporma sa'yo. Ba't ba ganyan ka makapagsalita? Kasalanan na ba ngayon kung may kumausap sa akin? Mapipigilan ko bang mga customer na kausapin ako? Tsaka ano naman sa'yo kung ligawan ako? Wala namang batas na nagbabawal ligawan ng mga single ah. Kaya ba nagpapaligaw ka sa trabaho? Akala ko ba gusto mong makatapos ng pag-aaral? Kung ba may nandiligaw sa akin, hindi na ako makakapagtapos? Saka kasama ba sa usapan natin na bawal magpaligaw sa trabaho? Parang wala naman akong maalala. Ganon? Di nagpapaligaw ka nga. Langya talaga. Ano ba, Ronnie? Huwag mong sipain yung upuan. Atat ka na pala magkaroon ng lalaki. Kating-kating ka na pala. Ba't ka pa lumalayo? Andito naman ako. Ba't di na lang ako subukan mo? Sisiguraduhin ko sulit na sulit ka sa akin. Bastos ka! Anong akala mo sa akin? Uhaw sa lalaki? Kung makapagsalita ka, parang hindi mo ako kilala. Bakit? Nagpakilala ka ba? Hindi mo nga sinabi sa akin kung ilang taon ka na talaga eh. Dahil lang ba sa pesting edad na yan, kaya binabastos mo na ako? Bakit di mo na lang kasi ako diretsahin na nabibigatan ka ng kasama ako? Na napipilitan ka lang na panindigan ng mga pangako mo? Maiintindihan ko naman kung gusto mo na akong paalisin eh. Wala ka naman talagang obligasyon sa akin dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Sorry, nabigla lang ako sa mga sinabi ko. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Ano ba kasi pinagpuputok ng butsi mo? Inaano ba kita? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Sige, sasabihin ko na sa'yo kung bakit ako nagkaaga nito. Hindi ko alam paano sasabihin, nagsiselos ako. Nagagalit din ako. Ayoko may ibang lalaking umaligid sa'yo. Ayokong popormahan ka na kung sino-sino. Lalong ayoko may nambabasto sa'yo. Dahil pag nagkataon, makakapatay talaga ako. Mama El, hindi ko alam kung anong meron sa mga salitang yon ni Ronnie pero damang-dama ko ang sobrang pagmamahal sa mga sinasabi niya. Kaya pagkatapos ng mga gabing yon, muling nagkaayos kaming dalawa ni Ronnie.
Dahil nga mahal ko rin naman talaga siya. At nagpa siya kaming iakyat sa next level ang aming relasyon. Tuluyan na po kami nagsama na parang totoong mag-asawa. Naging maayos at masaya naman ang pagsasama namin bilang magka-live-in. Ramdam na ramdam ko din, Mama El, ang pag-aalaga at pagmamahal ni Ronnie sa akin. Lagi siyang nakasuporta sa lahat ng mga bagay, lalo na sa aking pag-aaral. Siya ang unang-unang pumupuri at nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Siya rin ang naging support system ko sa pagsisikap kong abutin ang mga pangarap ko. Kitang-kita ko sa kanya na proud siya sa bawat achievement ko. Yun ang mga bagay na hindi ko naranasan sa poder ng sarili kong ama. Sa unang pagkakataon, Mama El, naranasan ko po kung paano pahalagahan, alagaan at mahalin. Pakiramdam ko po noon na hindi na ako mag-iisa sa laban. Ronnie's love brings out the best in me. Kaya naman, ibinuhos ko rin lahat ng kaya ko para sa aming pagsasama. Saka pa lang sana namin pag-uusapan ng tungkol sa kasal kapag tapos na ako mag-aral. Pero ang lahat ng planong yun ay hindi rin pala matutupad dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. 2 years na kami noon nang dumating ang isang dilubyong sumubok sa aking paninindigan bilang babae. Natuklasan ko po isang araw na may pamilya na pala si Ronnie. Meron na siyang asawa at mga anak. Dumalaw kasi ako noon sa presinto para sana sorpresahin siya sa 2nd anniversary namin. Pero hindi ako pinatuloy ng guard sa gate nang sabihin kung sino ang sadya ko sa loob. Kararating lang kasi ng tunay na asawa ni Ronnie galing Manila at baka daw magpang-abot kaming dalawa. Hindi naman po ako sinigawan ng guard ng mga oras na yon, pero parang bigla akong nabingi. Daig ko pa ang nabagsakan ng bomba sa natuklasan ko. At habang pauwi po sa apartment namin ay isa-isang nag-flashback sa isip ko ang gabing nakilala ko si Ronnie. Hindi pala siya naiiba. Tulad ng inakala ko. Han, ano yan? Bakit ka umiinom? May problema ka ba? Hindi ka naman umiinom Huwag mo akong matawag-tawag na Han! Demonyo ka! Manloloko! Ano bang problema mo? Akin na nga yan! Bitawan mo yung baso, Ronnie! Akin na sabi! Huwag mong hawakan tong baso ko! Walang iya ka? Wala ka ba talagang balak umamin? Paninindigan mo talaga yung drama mo? Baang-maangan talaga yung acting mo? Ano bang sinasabi mo, Han? Huwag ka na kasing umarte dyan na parang wala kang alam sa sinasabi ko! Demonyo ka! Alam ko na lahat, Ronnie! Alam ko nang may pamilya ka na! Sorry. Hindi ko naman ginustong saktan ka. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Sa ganito? Na ano? Na malalaman ko rin pala na niloloko mo ko? Alam mo, ang sakit lang. Kasi nagtiwala agad ako sa kabaitang pinakita mo. Akala ko totoo lahat yon. Akala ko wala ka talagang ibang intensyon sa akin kaya mo ako tinulungan. Yun pala, kinukuha mo lang ang loob ko. Tulad ka rin pala ng iba, mapagsamantala. Wala naman talaga akong ibang intensyon noon. Gusto lang naman talaga kitang tulungan. Hindi ko naman nakalain na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko naman pinlano to. Plinano mo! Kasi kung hindi, sana sinabi mo kaagad.
Para nagkaroon man lang sana ako ng chance makapag-isip bago nakipagrelasyon sa'yo. Kung gusto ko bang maging kabet o hindi. Sana sinabi mo para nagkaroon ako ng choice. Pero hindi eh. Umpisa pa lang, sinadya mo nang magsinungaling. Isabela, sasabihin ko naman talaga eh. Naunahan lang ako ng takot. Mahal na mahal kasi kita. Hindi ko na kayang mawala ka. Pwede ba yun? Paano yung asawa mo? Hindi mo siya mahal? Palagay mo maniniwala ako sa'yo? Nire-respeto ko siya dahil nanay siya ng mga anak ko. Yun na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Please naman, unawain mo ako. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito katindi. Hindi ko pa ito naramdaman sa kahit sinong babae, kahit sa asawa ko. Isipin ko pa lang na mawawala ka sa akin, parang hindi ko na matatanggap. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Ronnie! Palagay mo natutuwa ako sa sinabi mong ako lang ang minahal mo? Anong kasiguraduhan ko na hindi mo rin gagawin sa akin tong ginawa mo sa asawa mo? Kapag nakakita ka ng higit sa akin, anong assurance ko na hindi mo rin ako lolokohin? Ngayon pa nga lang, hindi mo na kayang maging tapat sa akin eh. Kaya please din, tapusin na lang natin to. Naayusin ko na mga gamit ko. Bella, please naman. Huwag mo gawin sa akin to. Mag-usap Bitiwan tayo. mo ako! Teka lang, sandali. Bitiwan mo ako! Uy! Ano ba bang gusto mo pag-usapan natin? Malinaw na sa akin lahat. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo. Kaya kung totoong mahal mo ko, hayaan mo na akong umalis. Huwag mo akong ilubog ng husto sa kasalanan. Dahil kahit kailan, hindi ko pinangarap maging kabit. Wala nang nagawa si Ronnie nung umalis ako, Mama El. Pakiramdam ko po ng mga oras na yon ay hindi ako makahinga sa sobrang sama ng loob ko. Parang gustong sumabog ng dibdib ko sa sobrang sakit. Mas grabe sa sakit na ramdaman ko nung lumayas ako sa amin. Umiiyak ako daig pa ang namatayan habang sakay ng tricycle papunta sa boarding house ng kaklase ko. Pagkatapos ng hiwalayan namin ni Ronnie ay saka ko lang po naisip na masyado pala ako naging desperadang makaranas ng pagmamahal. Deep inside pala, isa rin yon sa mga pinapangarap ko. Yun din po kasi ang kulang sa buhay ko. Hindi ko po naranasang mahalin simula pagkabata. Kaya nahulog ang loob ko kay Ronnie. Dahil pinunan niya lahat ng kulang sa akin. Dumating siya sa buhay ko na parang knight in shining armor. Pero hindi tulad ng mga fairy tale. Hindi pala lahat ng love story ay may happily ever after na ending. Gaya ng sa aming dalawa. Kalaunan po ay natanggap din niya ang paghiwalay naming dalawa. Nabalitaan ko na nagpalipat siya ng destino. Naiwanan naman ako sa Bicol at tinapos ang 3 pang natitirang semester ko sa college. Nag-working student po ako at tinuloy ko ang pagtugtog sa resto bar ng kaibigan ni Ronnie. Hindi naman naging kaso sa may-ari ang paghiwalay namin ng kaibigan niya. Ipinakausap din ako ni Ronnie sa kanya na alalayan ako. Bigyan lang ako ng trabaho hanggang sa makagraduate. At nakatulong po ang trabaho kong yon para matustusan ko ang pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako. Nung makapasa po ako sa board exam at matanggap na teacher sa isang public school sa Legazpi ay umuwi ako sa bahay namin sa Montalban para kamustahin si tatay. Pero napaiyak ako nang abutan ko siya na nasa kalagayang nakakaawa at nag-iisa. May sakit na ito sa atay at iniwan siya ni Tia Marisa.
Ilang linggo ko rin siyang inalagaan sa ospital at bago po namatay si tatay, ay nakahingi pa siya ng tawad sa akin sa lahat ng pagkukulang niya. Lumipas sa maraming taon, Mama El, at ngayon ay nakatakda na po kong ikasal sa aking boyfriend na hindi ko na papangalanan. Natagalan po kami bago natutong magmahal muli at hindi ko naman po pinagsisisihan ng lahat. Nalimutan ko na rin ang sakit ng nakaraan pero hindi ang mga aral na natutunan ko sa mga taong naging bahagi ng kabanatang yon ng buhay ko. Katulad ni Tatay at ni Ronnie. Sila po ang nagturo sa akin ng kahulugan ng self-love at pinili ko pong mahalin ang sarili ko para makapagbigay ako ng puro at totoong pagmamahal tulad ng pagmamahal ko ngayon sa aking newfound love. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at sa lahat ng mga kabarangay na palagi nakatutok sa inyong programa. Salamat ng marami sa pakikinig sa aking pinagdaanan. At taus-puso din ng pasasalamat ko sa Radyo Nobela para sa pagkakataong maibahagi ko dito ang aking kwento ng pag-ibig at ng aking buhay. Sana po ay pagpapalain kayo ng may kapal, Mama El, at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS 91.1 Lucena. Muli, ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Isabela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Barangay LS 91.1 forever. And there it goes sa mga kabarangay. May mga tao talagang dumarating na inilaan lang para makasama natin pansamantala pero hindi itinadhanang manatili. Minsan itinakda lang silang maging parte ng buhay natin para maging bukas ang mga mata natin at makita natin yung tunay nating halaga. Ipinapakilala sila sa atin ng Diyos para may matutunan tayo. Lalong-lalo na kung matututunan din naman natin na mahalin natin ang ating sarili para mas maging matatag tayo sa pagharap sa anumang pagsubok sa buhay natin. Darating din po tayo sa punto na may mga laban na kakailanganin nating harapin ng mag-isa at hindi tayo aasa sa iba. Maraming salamat kay Isabela na nagbahagi ng kanyang kwento. Opo, yes mga kabarangay. And alam ko may iba sa inyo nagsabi na, ay nako, police na naman ang meron na, actually hindi meron karamihan sa atin na judge na agad natin na dahil police yung naka-live-in ni Isabela ay may mga side comments na tayo. Ay, pag mga pulis talaga, ay mga ganyan, mga babaero, mga ganyan. Pag hindi minsan, mga singman, ganyan. Na-judge na natin, Pero, mga kabarangay, iba-iba po tayo ng sitwasyon. Hindi lahat ng pulis ganon. Hindi lahat ng seaman ganon. At hindi lahat ng kakilala mo ganon. Pero darating talaga sa punto, gaya nga ng sinabi ni Isabela na nadala siya dun sa tatay niya kasi naniwala siya na lahat ng lalaki katulad ng tatay niya. Na nagkamali siya for the second time pagdating niya dito sa pulis na si Ronnie kasi nga parang ganun din yung nangyari. Pero iba naman yung naging treatment sa kanya, Kaya wag po talaga tayo mag-judge sa isang tao na hindi porke pulis yung tao or kung ano man profession yan. Wala yun sa ganon. Depende pa rin yan sa mga pangyayari sa buhay natin. Kaya wag natin silang i-judge. At para kay Isabela, ibinigay ng Panginoon si Ronnie sa kanya para mas matuto siya. At naging instrumento po si Ronnie para makatapos siya ng pag-aaral. Tingnan niyo na lang din, on the positive side, tingnan niyo na lang din yung naging role ni Ronnie sa buhay niya. Na si Ronnie yung na sa kabila ng naging second, naging kabit siya. Si Ronnie naman yung nakapagpatapos sa kanya. Oo, yun na lang yung tingnan natin, the other way around. Huwag nyo yung isipin na, ay, kabit, ganyan. No, isipin nyo na lang yung naging magandang dulot ni Ronnie sa buhay niya na nagawa ni Isabela yung pangarap niya at nakatapos siya ng pag-aaral, which is malaking bahagi sa buhay niya.
Opo. Ganun na lang yung gawin nating thinking, ano? Huwag nating isipin yung mga negative sides dun sa storya natin ngayong araw na to. And syempre, yun, si Isabela po ay puro aral sa buhay niya yung natutunan niya. And besides, dahil sa nangyari nga po sa tatay niya, sa kanya, 'di ba? Parang si Lord na lang din ang gumawa ng tamang paraan para magawa ni Isabela yung mga gusto niya sa buhay. And gladly, nakilala niya yung tunay na taong magmamahal sa kanya, which is yung asawa, or hindi, boyfriend pa lang niya ngayon eh. Oo. Kaya mga kabarangay iwasan na po natin yung mga negative or mga negativities tungkol dun sa mga ganitong pangyayari sa buhay ng ibang tao or sa isang tao na, lalo na if ever na may kakilala kayong ganito, hayaan po natin and let's just look always to the brighter side of the story. Hindi puro judgments na lang. Yun yung aral ko today ha. Ikaw, kung anong napulot mong aral, it depends on you. And in my opinion, may pag-aral. And in my opinion, yun po yung ko na sa kabila ng lahat, maganda pa rin yung naidulot ni Ronnie. Although, medyo sa pagkatao ni Isabela ay hindi naman talaga tama kasi naging kabit siya na hindi naman niya alam. Siguro naman, kung alam naman niya, edi sisihin natin si Isabela. Kaso hindi niya alam kaya sorry. Oo. Kaya wala po tayong dapat sisihin kundi si Ronnie lang. Pero, yun na nga po. Let's look on the brighter side of the story na nakapagtapos, nakapag-aral at may maganda trabaho rin sa Isabela. At dahil yun kay Ronnie. Anyways, mga kabarangay, 11:12 ang ating oras. Mamaya magbabalik ang inyong mahal na mama, no? Sikat sa barangay muna tayo, mga kabarangay, ha? Mga gusto niyo ipa-play, pwede nyo ipa-message akin. 0968-250-2830 o kaya naman i-message ako sa aking Facebook page ng Mama L Space Lucena. Alright, hintayin natin yung mga kabarangay. Yes, iwanan ko muna kayo ng isang awitin mula kay Miley Cyrus, Angels Like You. Parang ikaw lang ngayon dito pa rin sa Barangay LS. 31.1 forever. Sa barangay! Nagustuhan mo ba ang nobela natin ngayon? Marami pang istorya sa aming YouTube and Spotify. Hanapin lang Barangay LS 91.